Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello, partner. Kamusta ka na? Hi, hello partner. Magandang hapon din naman sa iyo at siyempre sa lahat ng mga nakikinig po sa amin. Worldwide again, no? Oo. At meron na tayong panibagong masusundan nila. Ano yan, partner? Baka hindi ko alam yan. Yung Sky Cable natin. Ayan, Sky oo. Cable. Ano bang channel yan, Nasa partner? 139. 139 or 129? I guess that's 129. Parang kasi doon sa pinadala nilang kwan is 139. 139. I-check nyo na lang siguro kung 139 or 129. Sky, Sky That's Sky Cable. So, nag-start na ngayon. So meaning, sa Signal and Sky meron na tayo. Yes. Pareho nilang mapapanood dyan. Sa Signal is channel 18 and dun sa Sky is pakicheck. 139 or 129. Yeah, correct. Oo. Pero syempre dun sa mga walang cable sa kanilang mga TV, syempre dun sa mga may cellphone. Alam sa naman natin yung mas cellphone. marami na ang mga cellphone ngayon kaysa sa Pinoy. Tama, Dun sa mga may cellphone, yan, syempre dun sa mga nanonood sa atin through our Facebook at saka sa ating YouTube channel. Correct, Welcome po sa inyo, sa mga OFWs na nanonood din sa atin sa ibang bansa na nag-take a break muna o kaya ay bago matulog ay nanonood muna sa atin. Hello po sa inyo dyan. Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon. Magandang tanghali o kung nag-siesta man kayo, tamang-tamang Ano inyong man ang inyong panonood. ginagawa. Correct. Ano Hello man po po sa inyong inyo. ginagawa. At syempre, ito pa rin ang inyong programa. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Ito pa rin po si Sunny Casulia. At ito pa rin po ang Legal Minds. At syempre, partner, ito na dahil Legal Minds na. Pakilala Ano ba ang natin. pinag-uusapan natin pag Legal Minds? Syempre, tungkol sa batas ito. Siyempre, sa batas at saka hindi lang. Marami kayong malalaman. Marami kayong pwedeng itanong po sa amin. At Correct. siyempre, sasagutin po namin lahat. Of yan. course. At syempre, pagkausapang batas, ang nag-iisa nating at lagi nating katukaya dito sa usapan natin. Yes, At syempre, ang nag-iisang Attorney Pogi, ang ating kasama ngayon, syempre, si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good day, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga followers natin dito sa Legal Minds. Ayan, para lalong gumagwapo si Attorney. Oo nga, ako napapansin ko rin. Hindi naman ako nababaka. Akala ko nag-iba ng preference mo, partner. Kasi, alam mo, kahit sa ibang mga video, sa mga audio, nakikita natin siya. Of course, oo. Ay, hindi lang partner mabenta sa mga kabataan, Yes. Mabenta sa mga matron. Hindi, dun sa mga nagko-comment sa atin sa ating Yes. Facebook. Oy, dun pala sa mga nagko-comment sa atin sa Facebook, maraming salamat po sa mga positibo or negatibo nyo mga komento. At syempre, dun sa mga nagtatanong, Correct. Oo. so frequently nagpapadala ng kanilang mga tanong, paalala po namin dun sa mga gusto pang magtanong, lagyan nyo lamang po siya ng hashtag HQOTD Yan, oo, para correct. amin po mabasa. Hashtag HQOTD. At alam mo ba ibig Ayan. sabihin yan, partner? Ayan, hindi ko naalala. Ito, hashtag hugot question of the day. Ah! Diba? Hugot din tayo dito sa Legal Yun. Minds. Oo, pero para hindi na natin na medyo madelay ang ating pag-uusap, ano ba ang, speaking of hashtag HQOTD, partner, ano ba ang ating At katanungan ngayon ay ngayong araw? pag-uusapan po natin, ito po yung tanong na isa sa mga nagpadala sa atin, ano po ba ang saklaw ng ating tinatawag na women's right? Ayon sa ating batas, ano po ba ang mga rason o dahilan upang masabing na-violate ang batas na ito? At hanggang saan po ba ang limitasyon sa batas na ito? Ayan. Yan po ang aming ah, pag-uusapan. mukhang marami siyang kakilalang na-violate ang kanilang So, yung women's Karapatan. right kasi, actually connected yan sa batas natin about adultery and concubinage. Ayan. Kasi pag adultery... Doon siya nag-root, attorney. Yes, doon yan. Kasi kung if we follow the adultery and concubinage na batas, that was in 1930s pa yan, mas parang unfair on the part sa babae kaysa lalaki. Kasi pag ang babae, the mere fact na may iba siyang kinakasama, naging boyfriend na iba na hindi niya asawa, nagsasama sila, nagtalik sila, o anong ginagawa nila, crime na yun of adultery. And the penalty doon is 6 years. Tapos yung kabit niya, 6 years din na kulong. Basta alam ng kabit na yung babae may asawa. Yun Okay, yun. Pero pag ang lalaki ang may kabit, walang krimen yun. Oo nga Except kung binahay niya. Ayan, Yun ang oo. sabi ng batas na concubinage. Ibig sabihin, attorney, kapag ka naaktuhan mo yung asawang babae,
may ano agad siya, may kasalanan agad. May kasalanan na yun. Pero yung lalaki, kailangan ibahay muna niya para Ibahay masabing niya. may kasalanan. So, sabi ng batas, Unfair they're nga. living together as husband and wife. Ibig sabihin, may tinatawag na cohabitation. Or, dinala ni lalaki ang kanyang kabit sa bahay nilang mag-asawa. Wow. Kasi may sobrang kwarto doon. Oh, wow, So, that is very... Wala siyang bayan doon. Oh, so it Oh. means parang malabo na mahirap i-prove ang concubinage compared sa adultery. Oo, kasi pwedeng sabihin kulong lang, Yes. diba? Or Tapos, sa ang bahay. concubinage, ang kulong doon hanggang 4 years lang. Wow. 4 years na kulong. Tapos, ang kabit ni lalaki, ang tinatawag nilang concubine, hindi makukulong. Palalayasin lang. Palalaya sila destyero. Wow, That's mabait. why ang sagot doon, ito yung Women's Right na batas or Republic Act 9262. Kasi sabi ng batas, ang babae daw minamahal, hindi Of course. sinasaktan. Naniniwala ka ba doon, partner? Naniniwala. Yun yan, ha? Naniniwala naman ako. So, kailangan natin bigyan ng special consideration in law ang mga kababaihan. Ano yon? Una, bawal mo silang payakin. Or psychologically sinasaktan or emotionally sinasaktan. But this law is only applicable sa mga mag-asawa, ex-husband or ex-wife, or may mag-boyfriend, or may bagong term, mag-jowa daw, or may tinatawag na they have sexual or romantic relationship. Pasok yun doon, attorney. Pasok yun. I-clarify ko lang yung paiyakin, ha? Paano kung pinaiyak siya dahil sa kasiyahan? Walang problema yan. Iba yun, Walang iba problema yun. yan. Malinaw It means, Okay. kailangan ang accused may relationship sa babae. Okay, hindi And pwedeng friends lang. then yung accused, kailangan lalaki. Ang accused, lalaki, then yung biktima, ang babae. Ang babae. Then, kailangan may relationship sila. Kung wala silang relationship, hindi pasok ang Republic Act 9262. Paano yun, attorney, kung mag-best friend sila? Wala silang romantic relationship, pero they are best friend for several years. Hindi mag-apply. Hindi Kasi pa sabi ng batas, they have sexual or romantic relationship. Eh, paano kung friends with benefits, attorney? Ayan, sexual relationship yan. Okay, pasok yun di ba doon. pasok yun? Kasi sabi ng batas, you have sexual or romantic relationship. O kung hindi naman siya, wala naman siya reklamo, maliban lang doon sa sarili niya na parang naaawa siya, tumiiyak siya, pero hindi mo naman siya sinasaktan. Yes. Di kailangan yung cause of the psychological abuse or emotional abuse because sa action ng isang lalaki. Kung umiiyak siya kasi may problema siya sa utak, walang problema yan. Well, there's no crime. Kailangan the cause of that sakit sa puso, sakit sa damdamin because sa aksyon ni lalaki. Una, yung lalaki may iba. Boyfriend, ha? Boyfriend mo yan. Tapos, ikaw yung number 1 na girlfriend, may number 2 na girlfriend, may number 3 na girlfriend. Psychological abuse. Oh. Emotional abuse yan. Another, sinasaktan. Hindi lang physical, kasama yan. Physical abuse yan. Physical abuse, sinasaktan. For example, kayo, mag-live-in, or kahit na hindi mag-live-in, boyfriend, girlfriend, nabuntis si girlfriend, hindi sinuportahan. No support ni lalaki sa babae. Economic abuse. How about, attorney, yung pinapahiya in public? Emotional abuse yan, lalo na yun. Lalo na yun. Ang itong tinatawag na economic abuse, very crucial to. For example, nag-live-in kayo or mag-asawa kayo. Ayaw ni lalaki na si babae magtrabaho. Oh. Kasi gusto ni lalaki na anong gusto niya ang masusunod. Okay? Bawal yun. Kung ayaw mong patrabahuin ang asawa mo or yung ka-live-in mo, kasi gusto mo na ikaw yung mag-dictate Makasunod. lahat. Ikaw yung masusunod. Kailangan na yung babae bow ng bow sa'yo, yes ng yes sa'yo. Economic abuse. Kahit sabihin ng lalaki, attorney, na kaya hindi kita pinapalabas at ayokong pagtrabahuhin ka kasi baka maagaw ka sa akin. O Ano kaya yan? naman dahil ayoko na papagod ka. Actually, may reason lang na pwede si lalaki na ayaw niya pagbawalan. Pwede. O, sige, ano yung mga reasons niya, attorney? Tinatawag yan na serious on moral grounds. Serious, Like? valid, and moral grounds. Ano yun? For example, si babae gusto mag-work as dancer. Dancer na yung, Okay. yung mga, alam mo yung sexy dancing na Yes. serious ground, moral grounds. It will affect the development sa bata. Pwede yun, pagbawal. Another, nagkasundo sila
na si babae mag-work lang sa bahay. Doon sa bahay, alagaan niya yung anak nila, maglalabas siya, magluluto. Yun ang agreement nila. Si lalaki ang maghanap buhay sa labas. Okay. Tapos si babae gusto mag-work. Yan, pwede ipagbawal yun. Kasi nagkasundo na sila. Nagkasundo sila na yun. Pero kung assuming na ayaw lang talaga ni lalaki mag-work kasi gusto niya na doon ka na sa bahay, ganyan lang, that's already economic abuse. Pero paano yun, attorney, kung napag-usapan nila na for several years, nandito lang ako sa bahay, napapagod na ako, ayoko na nandito lang ako sa bahay, gusto ko naman magtrabaho ako. Yes, pwede yun. Pwede naman. Pwede na yun. Kasi ang tinatawag na household management is not under the direct control of the husband. Joint yun. Kailangan nagkasundo sila. Pero yung kasunduan nila can be subject to change anytime. Kung ayaw na ni babae na mag-work doon sa bahay nila, nagkalaga kasi parang na-board na siya sa bahay lang. Oo, syempre wala na siyang nagagawang iba. Gusto na siya mag-work sa labas, tapos ayaw ni lalaki, yan, economic abuse. Pero kung sabihin na, attorney, na hindi ko na kaya i-support yan sa'yo, kinakailangan tulungan mo na ako para magtrabaho ka. Parang napilitan na. Pinilitan niya yung babae na siya na mismo magtrabaho ka na nag-utos. rin. Walang problema yun. Walang problema. Ang sabi ng batas, pinagbawal mag-work. Walang nakasabi sa batas na kailangan pwesahin mo ang asawa mo na mag-work. Walang ganon. Ang sinasabi lang na batas, bawal ka, lalaki, na ipagbawal mo yung asawa mo o yung live-in mo na magtrabaho. Wala kang karapatan na tanggihan siya mag-work. Kasi right na yun bilang isang tao. That is one of the Declaration ng Human Rights. Okay, so I repeat, yung mga right ng isang babae, una, physical abuse. Hindi mo pwedeng saktan. Physically. Okay? Economic abuse, hindi ka nagbibigay ng support. Lalo na pag may anak kayo. Yung support na pinag-uusapan, nag-apply lang yan sa legal wife. Kung ikaw ay isang kalatsutsi, hindi ka kasali doon. You're not entitled for support except pag may anak kayo. Kung may anak kayo, walang problema yon. Pero the mere fact na tuwad kayo, anong tawag doon? May cabin system, ano bang tawag doon? O yun, you have no right for support. Pero kung hindi naman sila kasal at meron lang silang anak, pwede na. Pwede na. Pasok But yun. hindi ikaw, yung anak. Yung anak. Yung anak. Okay. Kung ang lalaki hindi nagbibigay ng support, Criminal Liability Republic Act 9262. How about the other way around? What if si lalaki ang pinaiyak? Wow. Sinasaktan. At sinaktan. Oo, sinaktan. At Kasi, kayong dalawa, mag-on kayo, boyfriend, girlfriend, tapos si babae, playgirl. May iba pa pala. May number 2, may number 3, may number 4. Nagtutu, 3 times. There's no criminal liability. Sorry, boys. Wala kasi tinatawag na men's right. Oo. I don't know kung kailan i-approve yan sa Congress. But as of now, may women's right lang. Kung si babae, may ibang lalaki, number 2, number 3, number 4, walang criminal liability. That's attorney meron mo Pag silang boyfriend, kasal girlfriend lang. boyfriend, girlfriend. Okay. Pero pag kasal sila, Ayan. adultery yan. Iba na yun. Tama na? Pag-usapan na. Tama na? Alright. Malinaw yun. So, Tatandaan mo yan, ha? kung, for example, boyfriend, girlfriend, or may iba pa yung magka-live-in, gano'n. Yan. Then si babae, pag ibang araw, may schedule pala doon, may schedule sa ilang barangay, walang criminal liability. As long, Makati daw. walang criminal liability as long as hindi kayo kasal. Pero So, pag kasal kayo, adultery yan. Anong pwedeng gawin ng lalaki sa ganong sitwasyon? For example, boyfriend ka lang, ni girlfriend. Si girlfriend, Makati, daming iba-iba. Oo. Number 1, May number 2, schedule siya may eh. schedule. Oo. Di, paghanap ko ng iba, there's no crime. Dahil wala Sa silang... batas, walang pwedeng gawin. There's no crime. Dahil Ano hindi ng sila crime? kasal. Kasi hindi kayo kasal. Ah. Pero the other way around, Mhm. kahit na hindi kayo kasal, boyfriend, girlfriend lang, tapos si lalaki, Si lalaki. may iba, na may number 2, may number 3, psychological abuse. Ayan. Yun yan. Doon papasok yung sa 9262. Yes, doon pasok. Alam mo ba yung psychological abuse, mas mahaba, mas mataas ang penalty, mas mabigat ang penalty compared sa adultery. Ang adultery is only 6 years. Bakit? Ang 9262, 6 years to 12 years. Aha. Yun ang sabi ng batas. So, mas mabigat ang penalty ng Republic Act 9262
i-compared mo sa adultery. In fact, sa litigation, ang adultery or tinatawag na concubinage, doon lang yun sa MTC, Municipal Trial Court. But when I say Republic Act 9262, lalo na pag economic abuse, mga psychological abuse, doon yun sa family court, sa regional trial court yan. Anong premise nun, attorney? Bakit mas mahaba yung or mas mabigat yung parusa? Anong kapag naging basehan at saan batas nila? Actually, itong tinatawag na 9262, this is a special law. Special law, pag special law yun, iba yun sa general law, ito yung revised penal code. Doon yun. So doon yun to answer sa parang may konting bias kasi ang adultery and concubinage na batas. Oo, And kasi more rudimento to give more protection sa mga babae. Sa mga Kasi babae. itong batas na ito that was approved in 2004. Yun ang mga panahon na daming mga babae na sinasaktan. May kang babae na tinatawag na battered women, Yes. battered wife. Hindi battered wife na parang battered chicken, ha? Iba yun. Ito yung mga talagang sinasaktan na physically. Ginawang punching bag. Yes. Di ba? For example, bago sila mag-intercourse o mag-sexual intercourse, sinasaktan muna. May lalaking ganun, may topak na... Or pinipilit na Iba yun. Rape naman yun. Iba pa yun. Yung sinasaktan muna, may dugo-dugo na yung mukha bago siya galawin, may mga lalaking ganun, mga may topak Parang sa utak. sadista. Yes. Sadista. Oo. O sadista yung Word ano. sadista. Masochist yung iba pa. Example, tulog si lalaki. Tulog. Sinasaktan ni babae, sinaksak ni babae si lalaki. Is the girl liable of murder? Di ba siya kung murder, yung natulog, sinaksak, di ba? Yes, yung walang siyang opportunity. pagkakataon na lumaban. Oh, yan. lumaban. Alam mo ba, sabi ng batas, exempted. Justifying circumstance, there's no criminal liability. Dahil physically abused ito. Basta i-prove lang natin that si girl is a battered woman. Kaya niya nagawa yun. Kasi ang normal situation kasi sa self-defense, kung may pagkakataon ka, naunahan ka sa atake, then magaling ka Martial arts. martial art, mahilig kang manood ni FPJ, naunahan mo yung kalaban mo, self-defense. Yun ang palaging ginagamit ng mga police, di ba ngayon? Yes. Self-defense daw. Oh, yun yan. Pero, pag battered women, kahit na walang attack on your part, lalo na si husband or si lalaki, tulog, lasing, sinaksak mo, there's no criminal liability. Justifying circumstance yan. Under the Republic Act 9262, battered women syndrome. Pero attorney, ito, para to clarify yung mga abuses na pinag-uusapan natin for women's right, unahin natin yung physical abuse. Paano ba masasabi na physically abused ang isang babae? Ang babae is physically abused kung ginagawang punching bag. Ano yung mga pasok doon? Sampal, sinuntok, o gano'n. Tinutulak, o yun, that's already maltreatment. Kailangan ba doon, attorney, kung kunwaring ginagawa siyang punching bag, kailangan ba meron siyang pasa, kailangan may mga sugat? Mas maganda na pag ginaganon ka ng asawa mo or yung boyfriend mo, kumuha ka ng medical certificate. Ayan. Okay na yun. But mas mahirap i-prove kung walang pasa. Mas maganda yung may pasa ka. Kasi yun ang evidence mo na you are physically abused. O physical abuse yun. Yung tinatawag na psychological abuse and emotional abuse, yung pinaiyak ka, kasi may sinasaktan mo, pinapahiya mo yung asawa mo, ikaw, kuhan ka, ganan ka. In front ng maraming tao, nasaktan yung babae, that's already tinatawag na yun na psychological abuse. Yung tinatawag na bullying. Yes. Online, internet. Pasok din yun doon, din yun. attorney. Psychological abuse. Ikaw, babae, ganyan, i-post mo sa Facebook, itong babae na to, kuhan yan, ganyan. Cyberbullying. Cyberbullying is also part of psychological abuse. Bago lang ito, attorney. Yes. That's part of psychological abuse. Attorney, halimbawa yung time na nagkakaroon kayo ng mga problema, pagkatapos inamin niya sa iyo na siya mismo is nakipagtalik sa ibang lalaki, then bumalik pa rin siya sa iyo. Oh yes, in that case. So, kung kasal kayo, that's already adultery. But in adultery, ang pwedeng mag-file ng kaso because this is a private crime. You see, private crime, only the offended party can file a case. Pag si babae, inamin yan na may ginagawa siyang kalokohan sa ibang lalaki, sinasabi niya yun sa kanyang asawa, depende sa kanyang asawa, sa kanyang husband to file a case. So pwedeng pag-usapan na lang this yan. This is a private crime. We say private crime, only the husband can file a case. Kung hindi kayo kasal. Kung hindi kayo kasal, walang krimen.
Walang agreement. Unlike Republic Act 9262, this is not a private crime. Anybody can file a case. For example, nakita mo yung kapitbahay mo, ginawang pansinbag ng kanyang asawa, you can file a case. Pero pag adultery, concubinage, hindi pwede. Kailangan ang offended party should be the one to file a case. Because it's a private crime. Oh, ganoon. Kaya pwede ka palang makialam. Ganoon. Kapitbahay. Basta Republic Act 9262, itong tinatawag na women's right. Pwede yun. For the psychological abuse attorney, kailangan ba meron kang kasamang or may psychologist or may mag-explain kung paano ka na psychologically abused para mapatunayan? Yes. Mas maganda na may psychologist ka na witness. To check, To prove na you are psychologically disturbed because of the action of your husband. You are psychologically disturbed because of the action of your boyfriend. Kasi paano natin i-prove na you are psychologically abused? Kailangan natin ng expert witness. Of course, yung expert witness will just give a strength sa kaso mo, but hindi siya mandatory. You can prove it na sinasaktan ka, napaiyak ka, gano'n. Kasi may iba-iba siyang ginagawa, nasaktan ka, in that case, pwede na yun. Pero yung psychologist, magbibigay ng more evidence, more credit sa testimony to prove sa krimen na ginagawa ng iyong husband or yung boyfriend. Paano yun, attorney, to maisingit ko lang na isang tanong, sige. partner. Sige, partner. Paano kapag yung babae tinatakot, threaten siya nung lalaki na, sige, sumbong mo ko, may mangyayari sa'yo hindi maganda. Paano yun, attorney? That's already psychological abuse. The mere fact na ginagawa niya, treatment or mga threat, that's already emotional and psychological abuse. Kung ayaw ni babae mag-file ng kaso, pwede yung kanyang kapitbahay mag-file ng kaso. Representing sa girl. Pwede yan. Kapitbahay niya, nanay niya, yung kamag-anak nila, o kahit yung anak, mismo mag-file ng kaso. Yung pag hindi pagpapalabas sa asawa or sa boyfriend siguro or ka-live-in ng bahay, saan siya pasok, attorney? Yun yan. Hindi mo siya pinapalayang That's already an emotional abuse. Kasi parang kinukulong mo yung asawa mo eh. Kinukulong mo yung girlfriend mo eh. So in that case, saan ka pwede mag-file? You can go, pwede kang pupunta sa abogado, pwede kang pupunta sa barangay, or you can go sa PNP Women's Desk. Di ba may mga ganon? Yes. Or NBI Women's Desk, mag-file ng kaso. Then mas maganda, bago ka mag-file ng Republic Act 9262, kailangan natin i-prove that you have sexual or romantic relationship. Paano natin i-prove? Kung kasal kayo, marriage contract. Kung hindi kayo kasal, may anak kayo, birth certificate ng anak ninyo. O mga ganon. Kailangan i-prove natin yung first element para mapasok yung 9262. You must have sexual and romantic relationship. Parang ang hirap nun kapag mag-boyfriend at Kung mag-boyfriend, kung walang anak, anong gagawin? O yan. Pictures, mga love letters, so gano'n. To prove that you have romantic... Cellphone. Ayan, cellphone, may mga sweet messages, mga love letters, mga gano'n. Just to prove na kayo ay may relationship. You have romantic relationship. Sige, partner Deb. Maganda itong pinag-uusapan natin. Marami kayo natututunan sa amin, hindi kami. Of course, oo. Lalo na dun sa mga kababaihan na ito na problema, yung iba kasi, they are abused kahit ano pa lang sila, magjowa, magsyota pa lang, di ba? Paano pa kapag mag-asawa? Yes. May mga babae kasi na hindi nila alam na abuse na pala sila. Yes, hindi nila alam. Akala nila, normal yung ginagawa ng husband nila. Normal yung ginagawa ng boyfriend nila. Hindi nila alam na na-abuse na pala sila. And that's why, because of this program, nalaman na nila. Pasensya, yung mga abusadong mga asawa doon, abusadong mga boyfriend, Pero, at least, di ba? pambihira itong ganitong special project na ito dahil ang binibigyan lang ng kwan dito is yung babae. Yung babae. Oo. Oh, yes. Yung paalala nga natin, clarify ni attorney yan kanina, kung magjowa pa lang kayo, tapos may another man, itong si girlfriend. Sorry, boys. Oh, sorry. pag hindi pa kayo kasal, sorry, boys. Sorry, boys. So, kinakailangan pala ganon. Oo. At Ganon. dahil sa mga ganyang klaseng mga kaso, attorney, paano ba nila kayo ma-release? Yes, may mga problema sa batas, lalo na sa pamilya, sa mga ganitong mga kaso, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/marktolentinolow. Pwede niyo akong i-like sa Facebook natin, then mag-message po kayo doon.
then pwede kayong magtumawag within Metro Manila sa landline natin sa 209-6203. Or sa mobile number natin, pwede kayong mag-text, tatawag, or sa Viber sa 0917-329-5353. Pwede din kayong mag-contact sa akin through Skype. Just doon sa website natin, may connection yung Skype doon, or i-search nyo lang, Mark Tolls. M-A-R-K-T-O-L-S. Yan. Wow, may Skype na kayo, attorney, nakaka-reach na talaga sa ibang Kasi bansa. anybody can. Kasi yung Viber naka-block sa Saudi. Naka-block I see. sa mga Arab countries. Okay. So that's why they asked me na mag-open ng Skype. Skype kasi na lang. they can Skype na lang. Kasi naka-block daw yung Viber. Oo, wow. At least, di ba, gumagawa ng paraan si attorney para ma-reach kayo, lalo na doon sa Yes. mga kailangan. May ng mga tulong. may ibang bansa na naka-block ng Facebook. Yes, oo. I Naka-block believe ng that's in Twitter. China also, yes, wala. naka-block. But they can still communicate with me through Skype. Ayun. Ayun naman pala eh. Walang problema. Correct. Mari-reach ninyo si Attorney. Correct. At alam na yan ng ating mga viewers at nailalabas naman natin yan sa ating graphics So sa pakilagay baba. lang sa graphics, para- Skype, M-A-R-K-T-O-L-S. Yun. Kuhang-kuha na yan ng ating mga viewers. At thank you ulit, attorney, dun sa pagpapaliwanag sa atin tungkol sa women's right. At syempre, alam ko mga kababayan natin, marami pa rin katanungan tungkol dito. Mapag-uusapan pa natin yan eventually. At alam ko na bitin sila dito Of sa mga course, pinag-usapan oo. natin ngayon, di ba? Correct. partner? Alam ko marami And pa kayong tanong. marami pa kayong may tatanong sa amin at marami kami nakahandang sagot para sa inyo. Yes. At doon sa mga gusto pang magtanong, ilagay nyo lamang po sa aming comment box with a hashtag HQOTD para mas mabilis po nating masusort out ang inyong mga questions. Ayan, at napakabilis nga ng oras, partner. Sa mga susunod na Magpapaalam episodes na naman natin, tayo. oo, ibigay na natin ang pagkakataong ito dun sa mga kababayan natin, syempre na nanonood pa rin sa atin yan. Maraming salamat pa rin po at hindi kayo bumibitiw sa Correct. saan mang kayong panig ng Pilipinas o mundo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Vien Dacles. Siyempre, si Sunny Casulla pa rin po ito. Thank you, attorney. Attorney, maraming salamat. Hanggang sa susunod po na ating episode ng Legal Legal Minds. Minds. Bye!